Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no? Pulong Duterte at VP Sara Duterte. Muli na namang sinupalpal ni Jose Claire Castro. Alam nyo, kaya maraming galit na galit dito kay Jose Claire Castro no? Lalo na itong mga DDS mga kababayan. Wala kasi silang lusot no, talagang durog na durog at basag na basag itong mga Duterte kay Jose Claire Castro. Kaya yung mga DDS talagang galit na galit, no? At hinahanapan ng butas itong si Yusek pero wala silang makitang butas. Okay? So, ito mga babaeng pag-usapan natin, no? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan. At syempre, no, 1 view, 1 like ang aking hiling sa mga videos natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito mga babayan, no? Ayan, si Jose Claire Castro, mga babayan. Panoorin natin, no, kung paano niya dinurog etong pong magkapatid na Duterte, mga babayan. Kasi ang dami nila palaging ang dami nila palaging banat sa ating administrasyon, ang dami nilang banat sa ating gobyerno, no, ang dami nilang banat sa ating Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Kumbaga parang lumalabas sila na yung magaling. Kayo na. Kumbaga sabi nga nila sa kalsada, di kayo na. Di ikaw na, mga babayan, no? Nung huli nga po, sabi nito si VP Sara Duterte, no, marami daw pong galit na mga Pilipino, mga babayan. Alam nyo, yung salitang mga Pilipino, taong bayan, sambayan ng Pilipino, no, laspag na dito sa mga tao na to, mga babayan, no, dahil yan yung mga salitang lagi nilang ginagamit para mapalabas, no, na talagang napakarami o parang palabasin na maraming galit, no, sa administrasyon na to. Pero ang totoo mga babayan, sino lang ba yung galit sa administrasyon na to? Sino lang ba yung galit sa pating Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Alam naman natin kung sino lang talaga yung mga galit na yan. Okay, so ito panoorin natin, no? Round 1 muna tayo. Round 1 mga babayan. Let's go. Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Okay, so ito muna. No? Ano bang preparation ang gusto nitong ni VP Sara Duterte? Anong kulang? No, ano yung sinasabi niyang kulang? 'Di ba, mga babayan? Ano pa ba yung kailangan gawin? Kailangan ba talagang totally prepared tayo? No, hindi naman natin ini-expect itong kaguluhan na 'to. Hindi naman natin ginusto yung kaguluhan na 'yan, mga babayan. 'Di ba? Hindi kasi ganoon no? Parang napakadali sa kanila na magsalita, mga babayan. No, pero ano ba nangyari? Tandaan natin, mga babayan, kung ano ang nangyari during pandemic. Di ba? Hindi rin naman tayo kaagad nakapag-prepare ng time na yon. Di ba? Nagulantang na nga lang tayo Nataranta nga rin yung administrasyon Di ba? Nataranta rin sila Duterte nun. No? So kung para sabihin nila na kulang pa yung preparation, no, para sa isang bagay na hindi mo naman ini-expect na mangyayari talaga, mga babayan, no, hindi ho yun yung tamang term. Di ba? Kumbaga may masabi lang sila. Papalabas lang na sila yung magaling. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito, pero wala tayong nakitang paghahanda. Grabe, no? 2022 pa lang daw dapat naghanda na, mga babayan, yung ating gobyerno. Paano maghahanda yung gobyerno, mga babayan? No, busy po. No, ang ating administrasyon, busy ang ating gobyerno kung paano patatakbuhin yung bansa natin. 'Di ba? Hindi ho yan yung focus, hindi naman natin alam, hindi naman alam ng buong mundo, no?
na talagang mangyayari yan in the future, no? Na mangyayari yan ngayon. 'Di ba mga kababayan? Kung yan po mga kababayan ay pinaghandaan ng buong mundo, no, hindi ho sana nangyari to. Kasi kung alam na natin na mangyayari, alam mo, nakakatuwa lang, no? Meron tayong mga kongresista na may mga premonition, mga kababayan. No? May kongresista na imagination. Mukhang itong si BP Sara, mga kababayan, ay meron pong bolang kristal. No, dapat noon pa raw na paghandaan na yan. Alam mo pala bakit hindi mo sinabi? No? Bakit nakafocus kayo kung paano kayo makaupo sa pwesto at mapatalsik yung ating Pangulo? Bakit doon kayo busy? Diba? Alam nyo pala mangyayari yan Bakit kung ano-ano yung mga pinagagawa nyo? Again, papasok na naman yung salitang mema, mga babayan, no? Mema. May masabi lang sila na para palabasin na sila yung magaling. Maybe get your comment on this, ma'am. Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Yan yung sinasabi natin. Baka may bolang kristal. Diba? Imagine ninyo napakagaling na itong mga DDS na to, mga babayan. So, si VP Sara may bolang kristal. No, si Congressman Imagination. Si Congressman Premonition. Abay, grupong manghuhula pala itong mga DDS na to. Ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya. Dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Yon. Sino ang walang ginawa? Aray ko! Diba, mga babayan? Tama naman yung sinabi ni Yusek Claire Castro dito. Diba? Alam mo na pala, no, na mangyayari yan. Bakit hindi mo sinabi? Bakit wala kang ginawa? Diba? Bakit wala kang ginawang hakbang, no, para sabihin sa administrasyon? Tandaan din natin, mga babayan, 2022, kailan lang ba nag-resign itong si Sara Duterte bilang Deputy Secretary, at kailan lang ba siya bumaligtad sa administrasyon? So kung 2022, mga babayan, no, kasama pa siya sa administrasyon. So ibig sabihin, hindi pa ganun kagulo. O wala pa yung gulo na nangyayari sa unity, mga babayan. Not unless, mga babayan, may plano na talaga sila during those time. Diba? Nagets ninyo, mga babayan? No? So, kung ang sinasabi dito kasi ni Yusek Claire Castro, alam mo na pala noon pa, bakit hindi mo sinabi? No? Bilang Vice Presidente, yun man lang sana, nagawa mo yung parte na yun, at least nakatulong ka sa administrasyon. Pero, sabi nga niya, bakit hindi mo ginawa? Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo in-inform yung DND na may mangyayaring ganito? O, di sana nga naman nakapaghanda tayo 2022 pa. Pero hindi niya ginawa. So, yung trabaho niya, hindi niya ginawa, in short. Diba? Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang informasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente Tama. na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Tama. Para man lang ang ating mga kababayan, katulad na sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Nako. Tama. Meron po tayong tinatawag na non-feasance.
Mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla. Aray ko, BP Sara, hindi rin nagtatrabaho. Iyak na naman ang mga DDS dito, mga babayan. Eto pa. Eto pa, mga babayan. Round 2 tayo, round 2. Tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon ng galit ang mga Pilipino. Ano pong assessment nyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya, gaano karaming tao ang galit? Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa dahig, ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya, hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayo masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Tama. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga taong, sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint. Sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Exactly. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, nagkaroon ng meeting si Pangulong Marcos with U.S. defense officials sa New York. Napag-usapan po ba ang labanan sa Middle East at ano po yung agenda ng meeting? Sa ating pong pagkakaalam, ang naibahagi sa atin ay hindi naman po napag-usapan ang tungkol sa Middle East, kundi pati po ang napag-usapan lang po ay yung pagpapalakas ng Philippines-United States Defense Partnership. At pinag-usapan Okay, so ito pa mga babayan kay Pulong. Hanapin lang natin medyo banda rito yun eh. On the first year of Duterte's arrest, Ito. na maging alerto rin po tayo kung ano man ang mangyayari sa ating mga kababayan sa California. Last question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, on the first year of Duterte's arrest yesterday, Kong Pulong Duterte said it will forever be remembered as the day that the administration chose, quote, political vengeance over gratitude. Si Duterte raw po kasi yung nagpalibing kay late President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at yung goodwill daw po ng Duterte family ay sinuklian sa pag-aresto sa kanilang ama. Ang pagpapalibing po ng labi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ay ito naman po ay naaayon sa batas at nagkaroon din po ng desisyon at Supreme Court dito. At naibalita na rin po natin before na si Pangulong Marcos Jr. ay nagpapasalamat sa ginawa ni dating Pangulong Duterte patungkol Di ba? Nagpasalamat mga babayan. Sabihin yung walang utang na loob pagka hindi nagpasalamat. Di ba? Nagpasalamat eh. po dito. Pero ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na i-tolerate o tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo
ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. So, muli, nagpapasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa ginawang ito ni dating Pangulong Duterte at ito naman po ay sinang-ayunan ng Supreme Court at wala naman po nalalabag na batas. Yun naman po. Okay, so yan mga kababayan, ano? So, iyakan na naman yung mga DDS dito. Okay, so yan. Anong masasabi po ninyo dyan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So, kita-kits tayo ulit sa ating next video upload. Abangan nyo po at ito muli ang inyong Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace. I'm out.